O mga kababayan, matapos ang painful defeat ng Bagoong Pilipinas late sa Visayas at Mindanao dahil solid mga kababayan ang Visayas at Mindanao sa mga Duterte. Duterte mga kababayan. Ngayon. Ang budget para sa 2026 mga kababayan, para sa Visayas at Mindanao, ngayon ay binawasan. Oo. Ito ba ang ganti ng mga bahag? Ha? There's a total of 100% na budget mga kababayan Alam nyo ba? Ang budget ng Mindanao mga kababayan is 15% lamang. Ay nako. Kumbaga sa 100 pesos mga kababayan, hahatiin yan. Luzon, Visayas at Mindanao. 15 lang ang baon ng Mindanao. Ang baluarte ng mga Duterte. Pero wag ka. Dahil kung 15 ang baon ng taga Mindanao mga kababayan, ang baon ng taga Visayas ay 11. Mas maliit pa. Ay naku, kawawa. Nakakainis isipin mga kababayan na ang Visayas at Mindanao na siyang dapat pinagtutuunan ng pansin para ma-develop mga kababayan, para maiangat natin ang ating mga probinsya, para hindi na magsiksikan sa Maynila, ay pinaliitan ang budget. 15% Mindanao, 11% mga kababayan sa Visayas. At anong pangyayari bago ito? Bago ito binaba mga kababayan, ang budget ng Visayas at Mindanao? Natalo ang Bagoong Pilipinas sa mga lugar na ito. Kaya pinaparusahan ba nila ang Visming? Ha? Panoorin niyo po ha. And my question is directed to Secretary Pangandaman. Pangandaman. In your presentation, the budget for Mindanao and the Visayas. Visayas at Mindanao na kung saan mga kababayan nag-landslide victory ang Duterte ni PRRD. Solid support sa mga Duterte mga kababayan. Ngayon tila napaparusahan. And I'd like to read from your report that Mindanao, comprising 6 regions, will only receive the measly percentage of 15.4. 15% lang mga kababayan ang matatanggap ng buong Mindanao yan ha. Buong Mindanao. Kumbaga, kung mayroong 100 pesos mga kababayan, hahatiin sa 3. Luzon, Visayas at Mindanao. Sa 100 pesos, ang baon lang ng Mindanao mga kababayan, 15. Oh, 15 sa 100 na total budget mga kababayan, 100%. Na coincidentally, baluarte ng mga Duterte mga kababayan. 15.4. I have here the Congressional Policy and Budget Research Department, which shows that in the past, Mindanao was at least getting, in 2022, 16.6%. Before that, during the 14... Kahit 1% lang mga kababayan ha, napakalaking budget dahil 6.7 trillion yan mga kababayan Napakalaking tulong na yan. Dati-rati mga kababayan sa panahon ni dating Pangulong Digong, 17, 18, 19 o ganyan. Malaki ang budget ng Mindanao. 15 Congress, we reached 17. Now, we're down again. Mas malaki pa yan dati pa yan. Tatay Digong. To 5 to only a share of percent of 15.4. 15 na lang. Oh. Mindanao has a population of 26 million Mindanaonons, and that is exactly 22.3% of the December figure of the Philippine population of 116 million. Oh? Hindi nila masasabi mga kababayan, konti lang ang tao dyan. No, hindi yun pwede mga kababayan dahil 22% ng population andun sa Mindanao. And kung mayroon mang dapat tulungan ang national government mga kababayan, ay ang Mindanao yan. Dahil para hindi na sila magre-rely mga kababayan sa Kamaynilaan. Hindi na pupunta ang mga tao doon. Dapat doon ang development din mga kababayan tutulungan. Alam naman natin ha, among sa top 10 mga kababayan ng mga mahihirap na lalawigan sa Pilipinas, karamihan andun sa Mindanao dahil hindi na sila nabibigyan ng mga proyekto mga kababayan. Napapag-iwanan na. Natutuwa nga tayo mga kababayan ng panahon ni dating Pangulong Duterte, at least nabigyan na niyang pansin. Nakatikim rin kahit papano ng proyekto ang Mindanao, pati ang Visayas. Hindi katulad ng mga nagdaang presidente na nakatutok lang mga kababayan sa Imperial Manila. Eto ngayon mga kababayan, pag alis si PRRD, bumalik na ulit. Imperial Manila na naman. Secondly, Mindanao. Hindi lang Mindanao ha, pati Visayas. Contributes to our GDP
at the tune of about 18 to 19%. Oh. Nagko-contribute ang Mindanao ng 18 to 19%. And then, ang ibinalik 15% lamang. So maybe we know why Mindanao is getting smaller in terms of the Smaller budget. and smaller. So Talo kasi ang Bagoong Pilipinas sa Mindanao This is what- eh. Pati sa Visayas mga kababayan, niliitan. we have now. May we ask Secretary Pangandaman, who hails from Mindanao. Sagot! Madam Chair, Saka, first, I would like to maybe note that in prior years po, we don't have the Bangsamoro Organic Law. meron na yan! Meron na yan! So some of the projects po that should be given to the five provinces, six provinces po, Ang BBL mga kababayan, mayroon na yan. 2022. is not included in the total national budget because we have provided a sum as a sum of money to the Bangsamoro region as provided for under the Bangsamoro Sagutin mo nga, Mr. Madam Rodriguez. Chair, I'd like to correct Sagutin mo the nga. Secretary. In 2022, Andyan na dito, andyan na ang BBL mga kababayan. here are the figures. In 2022, BARM already received 2.7 billion. Bangsamoro Basic And we Law. are 16.6. In other words, See? this Liar! Liar. particular budget, even the previous years, already not BARM but the Autonomous Region for Muslim Mindanao. So, but the point is that, Madam Chair, this is a decreasing trend. And I'd like Decreasing to nga, read the oo. report of our Secretary of our Department of Economy, Planning and Development. It says here, their main finding is that Grabe, no? Pambabalahura, mga kababayan, sa mga kababayan natin sa Mindanao at saka sa Visayas. Marcos administration, wala talagang paki, mga kababayan. Hindi katulad ni Tatay Digong, no? Na wala sa kanya ang politika, mga kababayan. Makpabalwarte ka man ng kalaban mo, binibigyan pa rin ng project. Pati Bicol, mga kababayan, no? Ang ganda ng kanilang airport. Binigyan talaga ni Tatay Digong. Pinaganda ang mga kalsada. Eto ngayon, mga kababayan, dahil kalaban, niliitan. economic growth remains mega Manila-centric, highlighting the need for greater, recommendation of Secretary Balisacan, for greater spatial diversification of our growth engines to enhance regional inclusion. Paano yan? I-improve ang mga regional, mga kababayan. Dapat i-improve mo ang mga provinces para hindi na magpupunta dyan sa Maynila. Ano ba to mag-isip tong mga ngag-ngag, mga kababayan? But we are excluded. Another statement of the report of our good Secretary of Bad the Secretary. Economy is this. It says here, for the future, we should maintain robust macroeconomic fundamentals Robust? and diversify growth diverse. And in this subsection of his report, it says, strengthen resilience by diversifying sectoral growth drivers and supporting regional growth engines. What happens to this recommendation of the Secretary? Binawasan. Because really, 15.4, and why? Here it is. Ayan na. The reason why we only The have reason. 15% and our poorer friends from the Visayas is only receiving 11.1. Can you imagine that? Diyos ko, Lord. Mas worse pa ang Visayas, mga kababayan, 11. Ang mga kababayan, Mindanao 15, and then Visayas 11. 26% lang sa Visayas at Mindanao. Samantalang the rest, Luzon. Diyos ko. Kaya nasasabi ang mga Visayas at Mindanao, mga kababayan, ay ng mga tao, hiwalay na. O Luzon, dyan, Marcos na, mga kababayan. Marcos Tambaluslos, Visayas, Mindanao. Bubuo na lang ng sariling autonomous na region. Kaya nagdadamdam ang mga taga Visayas at Mindanao, mga kababayan Dahil unfair ang hatian sa kaban ng bayan. The Visayas gets only 11.1. We get 15.4. And the reason for that is here in the report of the Honorable Secretary. Because nationwide is 25%, that's all right. But in central office gets 10%, 10.2. Wawawi, mga kababayan. Isang rehiyon central office. Diyos ko. 10% of the budget, mga kababayan, disposable sa central office, which is the presidente. Siya
ang may hawak kung ano ang gagawin niyan, mga kababayan. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Doon pa, mga kababayan, sa kamay ng ang issue ay tungkol sa kurakutan, Pamilya Marcos. Why will the central office, reserve 10%? Grabe, ang laki ng This will nireserve. be the portfolio of the cabinet members. It should be Mga pushed already to the regions and improve the region, especially Mindanao and the Visayas. Ay, naku. We are not going against Luzon, but we will ask that we improve the figures and the percentage of Mindanao by Ano having pala hatian yan? Hindi 100 ang total. the central office. Pero ganun pa mga kababayan. Ang pondong hinahawakan ng central government, which is under the Bongbong Marcos, ngag, is 10%. Katulad lang din ng mga kababayan, magle-level na sa Visayas. Give that to the regions where the projects are needed. Madam Chair, that's true. I agree po with our Congressman from Agree. Congressman Agree, Rodriguez. agree, mga Some of kababayan, the oh. projects Ay, and Diyos ko. programs within Binobola ka the lang yan. 2026 budget are lodged under the nationwide and central office of each of the departments. For example, the fourth Oh, asar na asar siya mga kababayan. Oh. Pambobola. Oh. Bakit kasi? Ipapadaan pa doon sa Palasyo Malacanang mga kababayan ang pagpili dyan. Diretso na sa kanya-kanyang mga rehiyon. assisted projects, there are some that are really for Oh, bakit nadaan pa? Oh, ayan na, wala na siya mga Gusto po kababayan. yung 5 minutes ko. Hindi, joke lang. Oh, wag kang mag-joke, hindi to nakakatawa. Animal ka. Some projects that are Nagtawanan kayo foreign dyan. assisted Ang talo dito taong bayan, kalo na siguro joke-joke lang itong animal. in nature are actually in the centralized and nationwide Kaya are nga. lodged in the nation Kaya nga, bakit kailangan i-lodge doon kay BBM? Control niya mga kababayan ang 10% ng budget. Ay, Diyos the ko, nationwide ang laki and yan. central offices of each department. This is also true for projects like For Peace, AIC, O yun pala mga kababayan sa ayuda. Ay nako. Diyan mga kababayan na papasok ang kurakutan. Ay nako. and other social protection program. I know that some of the school building programs and even the materials for our DepEd schools are Unfair also yan, unfair. lodged under the central office. Maybe moving forward, Madam Chair, we can actually show a presentation where will this budget, the allocation for Mindanao will go. But we will have to ask the department secretaries when they implement such projects. Kayo, alisin nyo ang 10% na yan sa kontrol ng presidente. Ang laki niyan mga kababayan, 10%. Katumbas na sa budget ng buong Visayas, 1% na lang ang lamang. Ayuda! Walang silbi na naman yan mga kababayan mapupuntahan. Madam Chair. Thank you, Secretary. So in the Committee of Appropriations, we'll probably call the cabinet members how they can push the percentages to the regions, Visayas and Mindanao. Last point, Madam Chair. Grabe, Oh, now we 10%. go to the 10% sa 6.7 trillion ha? Ay nako. regional allocation for agriculture. Very important. Mindanao is said to be the breadbasket of our country. Wala silang And it pakidyan. thrives on agriculture. Now, if you can see here, the allocation of agriculture in Mindanao from 2025, it was 14.3, still small. But this 2026, it's smaller. Smaller It's pa. now 12.2. Can you imagine? Nasaan na ang tinataguyod daw ang magandang agrikultura mga kababayan, si Ngagba? Pagaya-gaya pa sa kanyang masagana 99 na ama na diktador mga kababayan. No? Ngayon, pinabayaan ang agrikultura, the food basket of the Philippines na ang Mindanao. Instead of increasing the percentage of Mindanao in agriculture, 14.3 this year, it now becomes 12.2. What Oh. is the explanation What the of heck the is DBM and the going on? DBCC, the Development DBM. Budget Coordination Council Committee, on the reduction of Mindanao? Ang ayuda mga kababayan, humarurot pataas. Oh. Humarurot. Why reduce? Yung mga tupad, mga ganyan, AX, MAX. Lalo-lalo ng tupad mga kababayan. Nagwawalis ng walang winawalis. Mindanao, Oh. when we are the breadbasket,
providing 40% of all the food in the country. So nga, Ang Visayas din, 11%. Kawawa, mga kababayan. 11% lang. Uy, kawawa talaga. so we will know now the answer. Sagot. Madam Chair, just two points. on that If I question. may, Secretary, To the rescue ang mga animal, mga kababayan yan. Sila, kapag corner na mga kababayan, kukuyugin ka ng mga kakampi nila. Oh. Pangandaman, Representative Rodriguez, the time is up, so this would be your last question. Wala na. I Representative, agree. Bigla na. I always follow the chair. Thank you very my much, last Representative question, Rodriguez. and please Saved by the bell ang animal, oh. Grabe kung makatawang animal. Grabe. Ganyan sila mga kababayan. Tawa-tawa lang. Yes. And please explain, because what I see here is that the central office gets 45.9. The central office gets 42%.9. Central Mindanao office. only gets 12. Visayas gets 9%. Visayas 9%. And then Luzon Ano is yan? 25.9%. And NCR, I cannot see the agriculture in NCR, 9.9%. Sa agriculture. You see? So those are the things that we in Mindanao Along sa agriculture, mga kababayan, ha? Mas malaki pa ang makukuha hindi agricultural area kaysa sa Mindanao. would like to know. Thank you, Madam Chair. I end there. And, you know, we always would, Yan ang problema would nito, mga kababayan. Hindi na aalat ang pera ng wasto. respect our secretary. And there will be probably means to be able to correct this. After all, Congress will decide on this NEP. And that is why the congressmen are here, especially from Visayas and Mindanao. Let us ask for a better deal for Visayas and Mindanao. Thank you. Lalo na ang Visayas, please. 11? What is 11%? So, Madam Chair, let's get the answer of the Honorable Secretary Amina. Akala natin kawawa na ang Mindanao. Mas kawawa pa pala ang Visayas. 11. Madam Chair, Na again, 11 sila, mga if I kababayan. may, the nature of the programs and projects under the Department of Agriculture is that most of its programs and projects are actually lodged under the central office. Kaya nga, bakit kailangan nyo pang hawakan ang budget, mga bangag? Dadaan pa sa inyong mga kamay. At ayon dyan, mga kababayan, majority dyan para sa ayuda. And then we Let's will only be able to see Ay, Diyos ko. the recipients once they implement the project. Maybe when the Department of Agriculture Sama-samang babangag muli sila. is Sila lang already din here ang during their budget didecide, mga deliberation, they kababayan. can actually explain or unbundle the said programs and projects, and then show which ones will go to the Mindanao. And then second, Madam Chair, Tapos yung bulto dyan, confidential fund ni Bangag, mga kababayan. Intelligence fund, secret fund, BBM. there's a big foreign assisted project. Tapos hindi niya alam kung sino-sino ang mga nangungurakot dyan sa gobyerno. Animal, intel Under pa. the Department of Agriculture that has already ended. This is the PRDP. These are the support services Parang wala lang, no? that the Oh. World Bank provided. Mahiya naman kayo. Confident bang kababayan sa kawalang hiyaan? Department of Agriculture. I know that the most of the beneficiaries under Taas na lang tanginas ka ng sarili, mga kababayan, dahil ano na. Hawak nila ang budget eh. Akala na sila ang God. Luluhod sa kanila ang tao. Pweh! Mahiya ka! that foreign assisted program are actually given to Mindanao, Madam Chair. Thank you, Mr. Chair. Secretary. Thank you. Mga walang hiya. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Na kinawawa ang budget ng Visayas at Mindanao? Post the comments below.